Raisa May Dizon, binili ang bahay ng nang-insulto sa kanya noon. Ito ang kwento at tagumpay na nagbibigay ng inspirasyon ngayon sa publiko patungkol sa buhay ng sikat na personalidad na si Raisa May Dizon. Ito ay bahagi ng isang interview niya kung saan ibinahagi ni Raisa May ang isang karanasan na hinding-hindi niya malilimutan noong bata pa siya. Ayon sa kanyang kwento, aksidente niyang nasagi at nabasag ang isang decorative vase ng kanilang kapitbahay. Dahil sa pangyayaring iyon, nakatanggap siya ng isang napakasakit na linya na nagsasabing mas mahal pa daw ang vase na iyon kumpara sa kanyang sariling buhay. Napakabigat po ng ganitong uri ng salita, lalo na para sa isang bata na wala pang malay sa takbo ng mundo at nagsisimula pa lamang mangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit lumipas ang mga taon, nagsumikap siya sa kanyang karir at pinagpala siya ng Panginoon sa hindi inaasahang paraan. Nang magkaroon siya ng sapat na kakayahan na bumili ng sariling mga ari-arian, nabili niya po mismo ang eksaktong bahay ng kapitbahay na nag-insulto sa kanya noon. Ang pangyayaring ito ay tunay na ikinagulat at ikinatutuwa ng maraming netizens dahil ipinapakita nito ang malaking pagbabago ng takbo ng kapalaran. Ang kwentong ito ay isang malinaw na patunay sa mga bagay na matagal nang itinuturo ng Diyos sa atin. Sa buhay, marami po tayong makakasalamuha ng mga tao na mapagmataas, mga taong mahilig mang maliit ng kanilang kapwa dahil lang sa tingin nila ay mas mayaman sila o mas mataas ang kanilang estado sa lipunan. Akala po ng marami kapag sila ay nasa itaas ngayon, mananatili na silang makapangyarihan habang buhay. Ngunit ang ating Panginoon ay may ibang paraan ng pagpapatakbo sa ating mundo. Nais ng Diyos na matutunan nating maging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon. Ano man ang ating narating o hawak na yaman. Kapag ang isang tao po ay pinipiling manatiling mababa ang kalooban sa kabila ng mga pang-aapi, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang itaguyod ang taong iyon sa tamang panahon. Binabantayan ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin at hinding-hindi niya pinababayaan ang mga taong may malinis na intensyon. Meron pong isang napakahalagang talata sa Biblia na nagpapatunay sa ganitong prinsipyo ng buhay. Pinaalalahanan tayo, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Napakasimple ng mga salitang ito mga kapatid, pero may napakalalim na mensahe para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na promosyon at pag-angat sa buhay ay hindi nagmumula sa sarili nating pagmamayabang o sa pagbaba sa ibang tao. Ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang mga taong mapagmataas at mapanglait sa kanilang kapwa ay darating ang takdang panahon na makakaranas ng pagbaba. Sa kabilang banda mga kapatid, ang mga tao na dumaranas ng hirap at pang-aapi, ngunit pinipiling maging mabait at huwag gumante, ay itataas ng Panginoon sa paraang kamangha-mangha. Dahil dito, napakaganda na isabuhay natin ang aral na ito sa ating mga sarili. Una, matuto tayong mag-ingat sa bawat salitang binibitawan natin sa ating kapwa. Ang mga salita natin ay may kapangyarihan na makasira ng puso at tandaan natin na hindi natin alam ang pwedeng marating ng taong hinuhusgahan natin ngayon. Ang buhay ay parang gulong lamang mga kapatid. Ang nasa ilalim ngayon ay pwedeng maging nasa itaas bukas dahil sa hawak na pagpapala ng Diyos. Ikalawa, kung ikaw naman ang kasalukuyang nakakaranas ng insulto o pangmamaliit, huwag kang magtanim ng sama ng loob at huwag kang mag-isip na gumante. Ipagkatiwala mo ang iyong sitwasyon sa Panginoon dahil Siya ang pinakamagaling na tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip ito po ay pagpapakita ng isang matibay na tiwala sa hustisya ng Diyos. Kapag pinanatili natin ang kababaan ng loob, mas lalong bubuhos ang mga blessings at pinto ng oportunidad sa ating buhay. Maging malaking inspirasyon sana sa atin ang kwentong ito upang palaging maging mabait, mapagkumbaba at may respeto sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Mga kapatid, ang tunay na pag-angat sa buhay ay palaging nagsisimula sa pagpapakumbaba ng puso sa harap ng Diyos. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.